Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Unahin nating pag-usapan ang tungkol sa GB5 Championship kahapon na kung saan pumalo po ng 150k viewers sa online po ng TVJ YouTube channel. Sobrang tinutukan talaga ito ng taong bayan, sobrang intense kasi ang labanan. Nabatikos pa nga po ang Itbulaga dahil di umano may daya daw ang Itbulaga. Hindi daw fair yung laban dahil natalo lang po yung kanilang sinusuportahan. Pero ang totoo, sobrang fair ng Itbulaga. Deserve talaga ng nanalo na lovers, walang iba kundi po ang teammates na naka 8 points. Samantalang ang Wonderful ay naka 6 score lang at ang High School Sweetheart naka 6, Cat Mitch naka 5. So teammates po ang may pinakamataas na score. Ang hindi lang nila nahulaan na yung DOE or yung DO, female deer, pero akala ko talaga abbreviation yung DO na yun or Department of Energy pero hindi pala. Female deer pala yun mga kadabarkads. Ang galing lang ng Itbulaga no? Kasi napapanahon po yung mga pahula po nila. So ito yung mga category. LPG dahil sa pagtaas po ng presyo. MRT 50% off sa pamasahe. TBJ Lenten Special. BTS Recent Concert, 'di ba? DOE or DO dahil sa energy shortages. So, bravo po si Itbulaga and syempre, congrats sa teammates pala yun. Teammates. Kaya sila po yung naging winner. Dahil nga po, sobrang husay nila mga Kadabarkads. Deserve nilang manalo ng 200k. Sobrang emosyonal nga po at hindi sila makapaniwala na sila po ang nagwagi sa labang ito. Sa totoo lang, sobrang hirap talaga ng labanan kahapon. Hindi natin expected yung mga ipapahula po ng TBJ kasi syempre, 200k ang papremyo. Kaya kailangan po hirapan, di ba? Hindi ito yung usual na pahula lang nila. Maging ang Dabarkads natin, sobrang nawindang kahapon sa husay po ng mga nanalo. So, dalawang trophy po yung natanggap nila kahapon plus 200k. By the way, present din po pala si Ma'am Pauline Luna kahapon sa Itbulaga. Kaya naman congratulations sa nanalo. Sobrang deserve po nila yan. Ulitin ko lang, walang naging dayaan katulad po ng sinasabi ng iba. Samantalang since Palm Sunday nga po kanina mga Kadabarkads, eto si Bossing Vic Soto, Pauline Luna at kasama po yung kanyang mga anak, umattend po sila ng mass kanina. Makikita nga dyan na may mga hawak po silang palaspas. Samantalang si Alan Kay naman mga Kadabarkads, mukhang naka-vacation na po siya dahil nakita nga natin sa kanyang Instagram story na parang nasa beach na naman po siya. Parang nasa Boracay ata si Alan Kay mga Kadabarkads. Ito talaga yung favorite spot niya eh. Walang iba kundi po ang beach ng Boracay na talaga namang binabalik-balikan ni Alan Kay every time po na gusto niyang mag-vacation, every time na gusto niya pong magliwaliw at mag-relax. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa mga clones na kung saan muli nga po silang nagkasama-sama kahapon. Katulad po ni Mang Domeng, Arman Mandapat, Lucky Robles, Jerome and Darrell Shane Jandani. Kaya wala talagang pinalagpas si Lucky M. Robles. Nag-video po siya mga Kadabarkads na dahil na-miss talaga nilang isa't isa. Hindi po kasi sila madalas magkita talaga sa programang Itbulaga. Kung baga parang by schedule din po talaga mga Kadabarkads eh. Unlike noon na talaga namang nagkakasama-sama sila, di ba? Ngayon, bihira na lang po silang makompleto ng ganito mga Kadabarkads. Kaya sinuli talaga ni Lucky Robles ang pagkakataon. And speaking of clone mga Kadabarkads, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang clone na kung saan ay tinakbo or sinugod po sa emergency. Walang iba kundi po si Baron Carl Serrano. Sabi niya nga dito, maraming salamat po sa Castro Maternity Hospital and Medical Center sa napakalinis at
mga napakalinis at mga maasikasong nurse nila doon, especially po kay Doc Pinky Castro at Doc Raimundo Castro sa pagtingin sa akin. Mga napakagaling na doktor nila, mababait pa. Syempre, hindi ko po sila makikilala kung di dahil kay Mami Viviana Manford na tumulong sa akin sa lahat ng mga finances needs ko. Thank you so much po. God bless you all po. Maraming salamat din po sa mga nag-alala sa akin at nanalangin. Sa mga nagtatanong po mga Kadaver Gods kung ano po ba ang naging cause kung bakit na emergency si Baron Carl Serrano, acute pharyngitis po mga Kadaver Gods. So ano ba yung acute pharyngitis na yan? So sabi nga dito, a rapid onset inflammation of the pharynx, throat, commonly causing a sore throat, pain with swallowing, and fever, primarily caused by viral infections like the cold or flu. It often resolves in 3 to 10 days with bacterial causes. So yan po, at sa mga nagtatanong okay na po siya mga Kadaver Gods. Sabi niya nga dito, sa mga nagtatanong po sa naging sakit ko, acute pharyngitis po ang naging sakit ko, okay na po ako. Maraming salamat po sa mga nananalangin para sa pagaling ko. Samantalang may statement naman po si John Ryle Kembao para yan sa mga Kadaver Gods and syempre especially sa Itbulaga. Sabi niya nga dito, it's my first anniversary sa mga Kadaver Gods being the clone of Steve Perry. Maraming salamat po TBJ at Itbulaga sa mga fans na laging nakasuporta sa akin mula umpisa at lalo na po sa iyo Gregorio Black sa patuloy na paggabay sa aming mga clone. Sa mga OG hosts na nakasama namin, cameraman, makeup artist, wardrobe at sa buong management sa mga kapwa ko clone, maraming salamat. So first anniversary po mga Kadaver Gods nitong si John Ryle Kembao. Simula po nang sumalta siya being clone ni Steve Perry dito po sa programang Itbulaga at pinagpapasalamat niya nga dahil naging parte po siya ng Itbulaga family. So kahit hindi na po natin nakikita at kumpletong nagkakasama-sama itong mga clones natin, parte pa rin naman sila ng programang Itbulaga. Yun nga lang, meron po silang scheduling na sinusunod. And kahapon nga po, nakakatuwa lang dahil parang nagkasama-sama talaga sila mga Kadaver Gods 'di ba? At yun po yung na-miss talaga ng mga viewers, yung mga kompleto po sila. Sobrang pumatok po kasi sa masa at sa televiewers yung The Age is Right mga Kadaver Gods, kaya hindi na po nakabalik yung Clones Open and syempre yung therapy na kung saan mga singing queens naman ang parte doon. So hopefully makabalik pa rin sila at gawan sila ng panibagong segment. So paano mga Kadaver Gods, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.